Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Fatma Makadato at ngayon naman po ay ating tatalakayin ang dalawang tauhan sa dula. Pero bago po muna ang lahat, ano nga ba ang tauhan? So, ang tauhan po, sila po yung kumikilos o kay gumagawa ng aksyon at nagbibigay buhay sa kwento. Kasi kapag sinabi po natin na dula, mas nagiging makabuluhan siya at mas nagiging masining ito, lalong-lalo na sa pagtatanghal ng dula kung mayroon po tayong tauhan, syempre. Kasi imagine kung wala tayong tauhan sa kwento or walang gumaganap na tauhan sa dula, hindi magiging malinaw sa atin yung tema nito at hindi natin makukuha yung aral na nais iparating ng kwento. Kaya, syempre, sa pamamagitan ng tauhan, mangingibabaw yung emosyon at dahil doon, mas mauunawaan natin yung kwento sa kumbaga, ano nga ba yung naisiparating nito? Nakakatuwa ba siya? Nakakalungkot? Or ano pa yan? Di ba? Okay, unahin po muna natin ang protagonista or bida. Kapag sinabi po natin na protagonista, siya po yung pangunahing tauhan sa kwento at nakasentro sa kanya yung pangyayari sa kwento. At habang ang antagonista naman, madalas na siya yung kontrabida at hadlang sa pag-abot ng mga layunin ng bida, kabaliktaran sa layunin ng bida, at lastly, nagsisilbing kasangkapan upang maipakita ang mga halaga at prinsipyo ng protagonista. In other words, tungkulin ng antagonista na kontrahin lahat ng ginagawa ng bida ng protagonista natin. For example, sa pelikula, madalas na napapansin natin na inaapi ng antagonista yung bida at dahil doon gumagawa ng aksyon yung bida. Kaya nagkakaroon ng tunggalian sa pagitan ng dalawa na mas lalong nagiging exciting yung kwento, mas kapanapanabig yung kwento kapag nagkakaroon na ng tunggalian sa pagitan ng dalawa, Okay. So, ano ang kahalagahan ng tauhan sa dula? So, ang pagkakaroon po kasi ng protagonista at antagonista ay nagbibigay buhay sa tunggalian ng kwenta, sabi ko nga. Kumbaga, sila yung nagpapaikot sa mga pangyayari sa kwento. For example, kung ang protagonista ay siya yung nagbibigay direksyon sa mga pangyayari, ang antagonista naman ay siya yung nagbibigay hamon sa protagonista. Kumbaga siya yung nagdi-dare sa bida. Siya yung nagpapahirap sa bida. Kumbaga, tungkulin niya talaga na guluhin yung buhay ng protagonista. At dahil doon, nagkakaroon na ng aksyon, gumagawa na ng paraan yung bida sa paano niya lutasin yung problemang iyon. Kaya mas lalong nagiging kapanapanabik yung kwento. Kasi, yun na nga, makukuris yung manunood kung magtatagumpay ba yung bida, masusolusyonan niya ba yung problemang iyon, ano na lang, susuko na lamang ba siya. So, ayun. Yun yung kapanapanabik sa kwento. So, sa kung ano nga ba yung mangyayari sa kwento. So, we don't know, di ba? So, yun lamang po at maraming salamat.